First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumaldumal ang sinapit ng isang negosyanteng senior citizen na pinagbabaril sa Parañaque. Sakay ng kanyang SUV ang biktima ng tambangan kaya sumalpok pa ang sasakyan sa isang poste. Tinutugis na ang dalawang salaring riding in tandem at nakatutok si June Veneracion. Bumangga sa poste ang SUV na ito matapos pagbabarilin sa Parañaque City kaninang umaga. Inabutan pang nakahandusay at walang buhay ang driver sa loob. Sunod-sunod talaga. Dahil nakita naman sa pati maraming tama doon sa sasakyan. Basta mga 4 o 5 sunod-sunod. Nabigla lang ako din. Tinitingnan ko pa nga eh. Kung titignan itong SUV na minaneho ng biktima, makikita rito yung mga tama ng bala sa driver's side. Dito sa may bahagi ng side mirror, makikita na merong 2 tama. Dito naman sa harapan ay meron ding 2. Pero kung ilan talaga yung mga balang ipinutok sa biktima, malalaman yan sa forensic investigation. Base sa investigasyon, nagtamo ng multiple gunshot wounds ang driver ng SUV. 2 suspect ang sangkot umano sa pamamaril. Ayon po sa report ng hepe po ng Parañaque, ang kanilang persons of interest po ay 2. Ito po ay riding in tandem. Yung gunman po ay yung pong angkas. Hindi muna pinangalanan ng PNP ang 71 anyos na negosyanteng biktima habang patuloy ang investigasyon. Ito po ay nasa business ng pagpapaupa po ng mga bahay. Yung po bang pagpapaupa ng bahay ay isa sa anggulong tinitingnan na posibleng motibo? Base po doon sa report po ni hepe, hindi po yun ang motibo tinitingnan nila. Bagamat may motibo po sila na tinutumbok ngayon, hindi niya lang po bilanggit muna. Dahil po sa kasalukuyan sila po ay nasa follow-up operations. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Oras. 2 naman ang patay sa magkahiwalay na disgrasyang kinasangkutan ng mga truck. Ang isa, nasawi matapos tumalon mula sa truck na nawala ng preno kaya nang araro ng mga harap. Ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni Ian Cruz. Mag-alas 4 na madaling araw kanina nang makuhanan sa CCTV na ito sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal ang paparating na 10-wheel truck na yan. Hanggang sa ang truck inararo ang mga concrete barrier. Sa hiwalay na kuha ng CCTV sa intersection Pamarikina, kita ang pagdaan ng isa pang truck. Mabutit hindi nito nakasalpukan ang nadisgrasyang 10-wheeler na nagdire-diretso naman sa isang footbridge at nabangga ang 2 tricycle na nakaparada. Sugatan ng truck driver pero nasawi ang kanyang pahinanteng tumalon dahil umano sa panik. Kita ko yung pahinante, tumalon, panik, patay siya. Saan po siya tumama? Sa poste. Galing daw sa Kogyo ang truck na may kargang hollow blocks. Sir, ano po nangyari? Lost brake. Simula Paris, wala na siyang preno. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver. Sa Ross Boulevard, Maynila naman, duguan at wala ng buhay ng abutan ng mga otoridad sa ilalim ng 10-wheel truck na ito ang isang rider. Di patukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng biktima dahil walang nakuhang ID at wallet ang MPD Traffic Enforcement Unit. Inimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente pero dinala sa ospital ang truck driver. Hindi naman nagbigay ng pahayag ng 2 pahinanteng kasama niya na tulog umano nang mangyari ang aksidente. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 Oras. Hinimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Chis Escudero na agarang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Pimentel, tungkulin ito ng Senado sa ilalim ng saligang batas. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sinulatan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Chis Escudero para igiit na dapat isagawa agad ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat, tinukoy ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing forthwith dapat magsagawa ng impeachment trial ang Senado kapag nakatanggap ng articles of impeachment galing sa Kamara. Ibig sabihin daw ng forthwith, agad-agad. Sinegundahan ito ni Senador Risa Hontiveros. Malinaw ang utos sa amin na
once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari, ay agad po kaming mag-convene. Wala pang tugon si Escudero, pagamat nauna na niyang sinabi na sinimulan ng gampanan ng Senado ang tungkulin nang tanggapin ito ang articles of impeachment. Pero hindi pa umano sila maaaring mag-convene bilang impeachment court at maglitis habang naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Pagkabalik sesyon naman, kailangan pang mag-aproba ng rules at palitan ng pleadings ng prosekusyon at ng kampo ng bise. Para kay Senadora Amy Marcos, hindi agad-agad ang nasa konstitusyon at may petisyon na sa korte kaugnay nito. Kung gumulong naman, hindi naman aniya mag-i-inhibit ang senadora kahit kilala siyang kaibigan ng bise. I don't think it's necessary. You can be close to a person. I'm very close to the president as well. He's my brother. We are fully aware of our duties as senators and we'll study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that. Hihintayin na rin muna ni Senador Bato de la Rosa ang desisyon ng Korte Suprema kung dapat agad simulan ang impeachment trial. I think Supreme Court can interpret the Constitution. Magbigay sila ng tama na interpretation sa Constitution. I don't think kung ina-direct kami ng Supreme Court to do our job as said by our Senate President, we will do that job in the proper time. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Abiso naman sa mga pasahero, magtataas ng 5 hanggang 10 piso ang pamasahe ng LRT Line 1 simula po Abril. Posible ring magmahal ang tiket sa eroplano. Nakatutok si Joseph Morong. Mula Bulacan, bumabiyahe pa monumento ang estudyanteng si Trisha para doon naman sumakay sa LRT Line 1 papuntang UN Avenue, malapit sa paaralan niya sa Maynila. 25 pesos ang bayad niya sa LRT Line 1 sa ngayon pero magiging 30 pesos na simula Abril. Pinayagan na kasi ng Department of Transportation ng 5 hanggang 10 pisong increase sa pamasahe sa LRT Line 1. Yung mga baon po, ganun. Then Monday to Friday po ako may pasok, so parang ang laki po nung ang laking ano po nun sa akin. Kasi po, hindi lang naman po yan yung sinasakyan ko papunta ng school. Kaya ang minimum o pamasahe mula sa isang istasyon patungo sa susunod na istasyon ng mga gumagamit ng single journey tickets magiging 20 pesos simula Abril. 19 pesos naman ang bayad kung gumagamit ng stored value ticket. Magiging 55 pesos naman ang bayad ng mga gagamit ng single journey ticket mula sa pinakahilagang istasyon o FPJ Avenue Station hanggang pinakatimog na istasyon o Dr. Santos Station o pabalik. 52 pesos naman kung gagamit sila ng stored value ticket. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC na nagpapatakbo sa LRT Line 1, wala namang dagdag singil sa LRT Line 2 na pinapatakbo ng gobyerno. Malaki ng kabawasan sa sweldo namin, tsaka sa budget namin. Hindi naman na-increase ang sweldo. Sa akin naman po is okay lang, kasi less hassle naman po siya sa biyahe. May petisyon namang piso hanggang 3 pisong dagdag pamasahe sa jeepney at bus. Mas mahal na tiket sa eroplano rin ang inaasahan sa Marso dahil pinayagan na ng Civil Aeronautics Board ang mga airlines na magpataw ng Level 5 na passenger and fuel surcharge. Hanggang lampas 500 pisong dagdag yan para sa mga domestic flights at hanggang lampas 3,000 piso sa international flights depende sa layo. Tumaas kasi ang presyo ng jet fuel at humina ang piso kontra dolyar. Ang payo namin sa mga bibili or balak may mga plano na mag-travel via air na mag-book na ng mas maaga. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sa pagdinig ng Kamara, inakusahan ni Congressman Rodanto Marcoleta ang isang tagapagsalita ng Coast Guard ng pagtawag sa kanya na traidor. Kaugnay ng pahayag niya tungkol sa West Philippine Sea. Itinanggi yan ng opisyal sabay basa sa orihinal niyang pahayag. Ang kanilang paghaharap sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Sa Tri-Committee hearing ng Kamara kanina, kinompronta ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Kaugnayan ng reaksyon ni Tariela sa sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea kahit tingnan sa mapa. You just called me a traitor, sir. I did not use the word traitor. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said, ang West Philippine Sea
ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. Nang malamang walang binanggit si Tariela na traidor siya, tinanong ni Marcoleta kung bakit hindi itinama ni Tariela ang mga nagsabing binanggit niya ito. Why did you not do anything? I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. The only time I learned about that was when I heard about your interview calling me and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me? That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Idiniin ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang halaga ng paglaban sa fake news, lalo na tungkol sa West Philippine Sea. That obscures the true narrative of events in the West Philippine Sea, leading to confusion and division among our people. Pero may ilang pro-China vloggers pa umano ang nagpapakalat ng mga mali o misleading post. We have seen a significant increase in pro-China trolls. Despite our efforts, social media platforms have become the primary medium for these trolls to disseminate disinformation and fake news, reaching a large portion of our population. Ilang vloggers naman ang bibigyan ng sabpina dahil sa hindi pa rin pagsipot sa pagdingin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dumulog sa Korte Suprema ang mga kaalyado ng pamilya Duterte para hinging ipatigil ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, hindi umano nasunod ng Kamara ang tamang proseso para dito. Nakatutok si Maki Pulido. Naghain kanina ng petisyon sa Korte Suprema ang mga kaalyado ng pamilya Duterte. Hiling nila isang tabi ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at pagbawalan ng Senado na dinggin ito. This is part of a plan probably to eliminate her as a probable contender in the 2028 national elections. Punto ni na Attorney Israelito Torion, depektibo raw ang impeachment complaint dahil nilabag umano nito ang panuntunan na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain sa isang opisyal sa loob ng isang taon. May nauna na raw kasing inihaing 3 impeachment complaint sa Kamara laban sa bise at dapat daw gumulong na ang 1-year ban. Ang pang-apat ang naging batayan ng verified impeachment complaint na inihain sa Senado. There were 3 priorly filed impeachment complaints and which were not acted upon in the Constitution. Specifically, Article 11, Section 3 thereof mandates that upon receipt of the impeachment complaint, the same should be included in the House in the order of business within 10 session days, and thereafter the Speaker should have referred it to the Committee on Justice within 3 days. Hindi rin daw nabigyan ng due process si Vice President Duterte at hindi nabigyan ng tamang oras ang mga kongresista na mapag-aralan ang impeachment complaint. There was only around 3 hours between 12 o'clock to 3:15 before it was included in the additional House business reference. And by that time, we feel and we have reasons to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess the evidences attached in the impeachment complaint. Hinihingan namin ng komento dito ang Kamara. Sabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema, aaksyonan nila agad ang petisyon. In these petitions, the Supreme Court acts on the matter by either requiring the parties to comment on the petition. Noong Biyernes, isa ring petisyon ang inihain para naman hingin sa Supreme Court na sabihan ng Senado na agad simula ng impeachment trial ng bise. Kanina, sinabihan ng Korte ang Senado na magkomento dito sa loob ng 10 araw. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Hinihingan namin ng komento dito ang Senado. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
Nasa COMELEC First Division na ang petisyong i-disqualify ang mga Tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025 dahil sa pagiging political dynasty umano. Ang sagot ng mga Tulfo sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sila ang mga miyembro ng pamilya Tulfo na tumatakbo ngayong eleksyon na nais ipa-disqualify sa COMELEC ni Attorney Virgilio Garcia, isang retired AFP General. Aniya, pinagbabawal ng saligang batas ang political dynasty, partikular sa Article 2, Section 26. Nakalagay rito na ang ipinagbabawal ay ang political dynasty base sa depinisyong itatakda ng batas. Gayunman, ang depinisyon niya na dapat magmula sa Kongreso ay hindi raw maaasahan ayon sa petitioner. Hindi kasi umano ito naaayon sa interes ng Kongreso na ang 80% ay mula raw sa political dynasty base sa isang pag-aaral. Ang kawalan ng batas para i-define ang political dynasty mismo ang sagot ni Representative Erwin Tulfo laban sa petisyon. Kailangan po mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? Kinuwestiyon din sa petisyon kung natural-born Filipino ang mga Tulfo na requirement para maging senador o kongresista. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Congressman Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ang petitioner ay tumatakbong kongresista ng 2nd District ng Quezon City katapat ni Congressman Ralph Tulfo. Ayon sa party list na nagnomina kay Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Sabi naman ng mga opisina ng mag-inang sina Representatives Jocelyn at Ralph Tulfo, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon. Pero maaari raw politically motivated ang petisyon dahil inihain ng isa sa mga kalaban sa eleksyon ni Representative Ralph Tulfo. Ayon sa COMELEC, hawak na ang disqualification case ng First Division ng Komisyon at dedesisyonan bago ang eleksyon sa Mayo. Pero mananatili pa rin ang pangalan ng mga Tulfo sa balota. Gagawan po natin ng paraan na tapusin po ito. Commitment po natin yan. Pag sinabi natin ito po yung timeline, ito po yung timeline natin, ito po yung susundin natin. Pero kahit madesisyonan nila, maaari pa raw itong iakyat sa Korte Suprema kaya maaring abuti ng eleksyon. Kung sakasakali po na hindi madesisyonan on time ang kanilang kaso, at sakali pong sila ay mahalal o kaya naman meron ng proklamasyon at pagkatapos meron pang assumption at nakapanumpa na, ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC. Ay ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ang posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ang posisyon naman ay congressman. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy ang kwentuhan with King of Talk, Boy Abunda sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Si Tito Boy napareminisce pa sa kanyang mga pinagdaanan bilang isang kapuso. Makichika kay Lars Santiago. This has always been my home. Hindi ako nahirapan bumalik sa GMA7 because dito ako nag-umpisa. Hindi ako nahirapan dahil dito ako... Sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network, sinariwa ng King of Talk na si Boy Abunda ang kanyang humble beginnings as a kapuso. Mula sa pagiging publicist, di raw niya ini-expect na pupunta siya sa mundo ng telebisyon. I didn't imagine I would get into the talk show business. I was working with Jimmy Films and that was one of the proudest moments in my life. So I was here and I was over talking. So they noticed there was a possibility that I could have done talk shows.
Puno ng papuri si GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. para sa King of Talk. Boy is an array of light. You know, in the changing world, di ba? Siya nanatiling tapat, that freshness, that integrity sa kanya mga pinapublish, sa kanyang mga binibigkas na salita, and the way he is with his interviewees and his co-workers is something that is encouraging. Sana lahat moving forward manatiling may ganun. Nasa contract signing din si Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth G. Razonable at iba pang opisyal ng GMA. Nothing but gratitude for renewing with the network and with Fast Talk with Boy Abunda. Always his generosity para makatulong sa ating mga programa, sa ating mga artista, lalong-lalo na yung mga bago, yung interest niya para tulungan tayong hubugin sila. May mensahe para kay Boy si Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. You embody what GMA Network stands for: credibility, integrity, and excellence. You managed to maintain your superior standard of professionalism, and you stayed true to your values. Kaya nag-iisa ka lang, Boy. Nag-iisa lang ang Boy Abunda. Sa ngayon, pinaghahandaan ni Tito Boy ang 3 taon ng Fast Talk with Boy Abunda. I'm grateful to have been given this chance and napatuloy kaming bahagi ng pakikipagkwentuhan sa nanay, tatay at kapuso na parati kong sinasabi. Maraming salamat din sa pagpapahiram ng 20 minutes araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. So, happy and grateful. Or Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, hindi lang maalinsang ang panahon ang dapat pagandaan, kundi pati mga pag-ulang idudulot ng 3 weather systems na umiiral sa bansa. Ayon sa Pag-asa, magdadala pa rin ng pag-ulan sa extreme Northern Luzon ang hanging amihan. Shear line naman sa eastern section ng Northern Luzon, habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Southern Mindanao. Batay sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas ay posibleng ulanin na ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargen. Pagdating ng hapon, halos buong Visayas at Mindanao na ang inaasahang ulanin. Posible ang heavy to intense rainfall kaya mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Gaya ng naranasan kaninang hapon sa ilang lugar sa Metro Manila. Hindi iniaalis ang tsansa ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Kaya iba yung pag-iingat at huwag kalilimutan ng pagdadala ng payong. Binuntutan ng helicopter ng China ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa may Bajo de Masinloc kaninang umaga. Inilarawan niya ng Philippine Coast Guard na mapanganib sa buhay ng piloto at mga pasahero. Nasa 3 metro na lang kasi umano ang layo ng Chinese helicopter na lumipad sa gilid at ibabaw ng eroplano ng BIFAR. Malinaw umanong paglabag sa International Aviation Regulations ang ginawa, ayon yan sa Coast Guard. Sabi naman ng China, ang eroplano ng BIFAR ang pumasok sa airspace ng kanila umanong isla. Ang kanilang tinutukoy ay ang Bajo de Masinloc na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa harap ng mga foreign minister sa Germany, itinanggi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang alegasyon ng China na nangako ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nakatutok si JP Soriano. Sa isang panel discussion sa Munich Security Conference sa Germany, inungkat ang aligasyon ng China na ipinangako umano ng Pilipinas ang pag-alis sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Itinanggiya ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. There was never any promise to take out the ship.
But what we should really take account of is why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around Ayungin Shoal? Itinama rin ni Manalo ang tanong ng moderator na di umano may mga bansang nagsasabing tila masyadong ipinagtutulakan ng Pilipinas ang issue ng West Philippine Sea sa China. I've never heard that discussed. That's something that's being, I think, floated around. Many countries in the region have come out and support the Philippines. And I haven't heard any country really come out against what we've been doing except for one. Wala pang tugon ng China sa mga nabanggit ni Manalo sa Munich. Pero dati na nitong iginiit na kanila ang bahagi ng West Philippine Sea na nasa kanilang 9-dash line, linyang ibinasura na ng International Arbitral Tribunal noong 2016. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iimbestigahan din ang hotel sa Pasay kung saan nabisto ang isang pogo para sa mga Koreano. Susuriin din ang mga gadget na nakuha mula sa mga dayuhan, kabilang ang OTP generator. Nakatutok si Salima Refran. Naligaw kami. Nagtitinto kami, elevator. Sino ba to? Dahil tago sa basement ng isang hotel sa Pasay, iniagad natunto ng Bureau of Immigration ang target na opisina na nagpapatakbo umano ng Korean Pogo. Nakita na namin yung area. Don't move! Hands up! Hands up! Isa sa ilalim na sa immigration inquest para sa immigration violations ang 6 na Koreans na inaresto. Kabilang ang isang may blacklist order at matagal na dapat na-deport. Meron ding para sa ibang kumpanyang hawak na 9G visa at isang naka-tourist visa pero overstaying na. Resident visa naman ang hawak ng iba. Kahit naman po anong visa nilang hawak dito, kahit may resident visa sila, pero given na nahuli natin na may ginagawa silang violation dito, ay maari pong ma-revoke yung kanilang visa at ma-deport sila. Oras na makakuha ng kaukulang warat, isa sa ilalim sa digital forensics ang mga computer at gadgets na nakuha sa raid. Kasama na ang napakaraming OTP generators o yung gumagawa ng mga OTP para ma-access sa mga online account, pati USBs na maaaring mga cold storage crypto wallets. Kung makuha nila yung seed phrases mo, lahat ng laman ng crypto wallet mo, pwede nilang kunin yun anytime. Kabilang sa kakausapin para sa investigasyon ang pamunuan ng hotel. Bakit sila nakapag-operate doon? Well, we will recommend for the closure, of course, the hotel. And siguro, yung sa management, kung kailangan pailan natin sila ng kaso, then we will be filing cases. Sabi naman ng PAGCOR, walang lisensya mula sa kanila ang ni-raid na opisina. Patunay raw ito na nag-underground na ang mga scam hub matapos ang ban ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. 83 araw bago ang eleksyon 2025, lalo pang tumindi ang panunuyo ng mga senatorial candidate mula sa mga palengke hanggang sa malalaking political rally. Kilalanin pa sila lalo at alamin ang ilan nilang plano sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Dumalo si David D'Angelo sa proclamation rally sa Quezon City noong linggo. Sa Laguna ay binida ni Attorney Angelo de Alban ang kanyang mga advokasya gaya ng kontra-korupsyon. Sa ilang palengke sa Nueva Ecija, isinulong ni Mimi Doringo ang aumento sa sahod. Sabi naman ni Jerome Adonis, hindi dapat puro negosyante ang nasa Senado, kundi ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng progresibo at makamasang transportasyon ang inilatag ni Modi Floranda. Nagpaalala si Senador Bongo sa government workers at tiyakin bukas ang kanilang tanggapan sa mahihirap. Sa isang press conference, sinabi ni Ping Lacson na may kakulangan sa implementasyon ng mga umiiral na batas. Isinusulong ni Benhur Abalos ang teknolohiya sa pagsugpo ng krimen. Dapat daw ay may maparusahan sa usapin ng mataas sa presyo ay kay Makati Mayor Abby Binay. Ang ilang issue sa basic commodities at production consumption ang gustong solusyonan ni Manny Pacquiao. Para kay Tito Soto, dapat magtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority. Ilang hakbang para sa pagpapaigting sa criminal justice system ang tinalakay ni Senador Francis Tolentino. Mahalaga para kay Congressman Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Nais namang tugunan ni Congresswoman Camille Villar ang mga isyu ng food inflation at traffic.
Sa press conference, siniling ni Atty. Sunny Matula ang pagpapalaya sa isang nakakulong na aktivista. Inihayag ni Willie Revillame sa Lipa ang ilang plano para sa libreng edukasyon at pagpapagamot. Sinabi ni Marval Buena na hahanap siya ng solusyon sa epekto ng tumataas sa presyo ng petrolyo. Layon ni Leandro Verceles na magbigay ng world-class edukasyon sa mga kabataan. Isinusulong ni Ernesto Orellano ang pantay-pantay na oportunidad para sa bawat mamamayan. Sa Cabuyao, Laguna, iginit ni Ariel Querubin na dapat labanan ng korupsyon. Sa isang universidad sa Cagayan de Oro, idiniin ni Bam Aquino ang kahalagahan ng free college law. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Ayon sa ahensya, may sinusuri na ring bakuna ang Food and Drug Administration kontra dengue. Nakatutok si Oscar Oida. Sa Tandang Sora Elementary School sa Quezon City, hinihikayat ang mga estudyante na magsuot ng long sleeves at mahabang medyas, pangontra sa patuloy na tumataas ng dengue cases sa lungsod. Kasi yung lamok ba, medyo ang lipad niya ay medyo mababa. So yung nare-reach talaga ay mostly ang kinakagat ay it's either po yung mga arms ng bata and ating mga legs ng bata. So yun ang aming inaagapan kasi usually dun common na nakakagat ang bata. Ine-endorse din nila ang paggamit ng mosquito repellent para mas makasiguro. Mayat mayari ng paglilinis ng mga parent volunteer sa paligid ng paaralan. Okay lang kasi parang may protection sila. Sa akin okay naman po kasi syempre sa daming ngayon marami nang namatay mahirap na, nag-iisa lang yung anak ko. 5 ang naitalang nagka-dengue sa paaralan ngayong taon. Kabilang sa 1,899 na dengue cases sa lungsod kung saan 11 na ang naitatalang nasawi. Binabantayan din ang biglaang pagtaas ng dengue cases sa Ilocos Region na umabot na sa 599. Pinakamarami sa Pangasinan kung saan may 2 nang nasawi. Kung ikukumpara po natin yung kaso po doon po sa tinatawag natin na epidemic threshold, makikita po natin na mas mababa pa rin itong mga kaso natin. Hindi pa nangangailangan magdeklara ng isang epidemic. Sa kabuang tala ng Department of Health, umabot na sa 28,234 ang dengue case sa bansa mula Enero hanggang Pebrero ng taong kasalukuyan. Mas mataas ng 40% kumpara sa kaparehang panahon noong 2024. Pinakamarami sa 9 na lugar sa loob ng Calabarzon, Central Luzon at NCR. Meron kaming SAM na LGU kasama na si Quezon City dun sa SAM na yon na nakitaan natin ng pagtaas ng numbers. Dahil sa nakakaalarmang pagsipa ng dengue cases, inilunsad ang Empowering Networks to Defeat Dengue o End Dengue Coalition. Samahan na binubuo ng mga medical organization sa bansa na layong matuldukan ang pagkamatay bunsod ng dengue by 2030. Sa kanilang liham sa Pangulo, hiniling nila na apurahin na ang paghahanap ng bakuna laban sa dengue sa lalong madaling panahon. WHO recommended that for highly endemic countries, kagaya ng Pilipinas, gumamit na ng mga paraan na efektibo. Vaccine is one of them. Ayon naman sa DOH, may inaaral lang bakuna sa kasalukuyan ang Food and Drug Administration. Ang pakay po ng DOH ngayon ay para lahat ay plansyado at siguradong ang science ang mananaig ay dapat antayin natin ang evaluation ng ating Food and Drug Administration. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Gaya ng kanilang characters sa upcoming movie nilang Everything About My Wife, dumaan din sa challenges bilang couple sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Ikinuwento rin ng Kapuso Power Couple kung paano nilang na-realize na sila na ang the one para sa isa't isa. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Relate kahit sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado sa romantic comedy film nilang Everything About My Wife na iikot sa tanong kung kaya bang ipamigay ang asawa kung ayaw mo na sa kanya. Sa first nilang pagsalang together sa GMA Integrated News interviews, binalikan nila ang mga katulad na challenges
kabilang ang hiwalayan nila noon bilang magkasintahan. Si Dennis daw ang unang nag-reach out matapos ma-realize na si Jeneline ang the one para sa kanya. Dumating yung realization na, uy, napaka-special pala yung nangyari sa amin noon. And hindi ko alam kung mararamdaman ko pa ulit yun sa iba. Kaya siguro, alam mo yun, hinanap ko ulit siya. Nung time kasi na yun, meron din kaming mga kanya-kanyang mga partners nung nagkahiwalay kami. So doon namin na-realize na parang, hindi pa rin iba pa rin talaga si Dennis. Tanggap ko na hindi na kami magkakabalikan nun. Kasi di ba bad breakup? Tapos yun, hindi ko naman in-expect na magkakaroon ulit kami ng communication. Inisip ko na, kailangan mo talagang gumawa ng paraan para may mangyari. So yun. Nung sinagot niya yung tawag, yun na yun. Sabi ko, ito na. Okay na to. Confident. Ito na, gagawin ko na ang lahat para maging akin ka ulit. Eksakto, ganun na. At tinanggap mo ulit? Siyempre naman, oo. Kasi ganun din yung pakiramdam. Ganun din yung pakiramdam ko. First love ko siya eh. Oo. Kaya grabe yung pain nung nawala siya. Tapos tinanggap ko na lang nawala na talaga. Pero sobrang saya ko nung bumalik siya. Grabe. Sobrang saya talaga. Makaka-relate din daw ang marami sa first project nila together as husband and wife. Gaganap si Jen bilang imo na may pagka-nagger sa kanyang mister na si Dom, played by Dennis. So na-realize ko na parang, kasi bilang medyo ganun din ako, pero hindi ganun kalala, na talagang pagka bumitaw ka ng salita, iba yung pagka nasaktan mo yung tao. Diba? Hindi mo basta-bastang mababawi yun. Kailangan hand in hand kayo. Kahit ano pang mangyari, kailangan panindigan mo kapag mahal mo. And yun, kailangan pag-ibig lagi yung mananalo, yung mananaig kahit ano pang problema yan. Sa February 26 na mapapanood ang Everything About My Wife na collaboration ng GMA Pictures, Creation Studios at Glimmer Philippines. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ipinasilip ang natapos ng ikatlong phase ng Pasig River Esplanade kung saan marami ang may-enjoy kabilang ang pamosong Manila Bay Sunset. Dagdag good news dahil bukas ito para sa lahat at libre lang pasyalan. Nakatutok si Rafi Tima. Kumpleto na sa streetlights at gawa na ang dalawang deck ng pasyalang ito na nasa pagitan ng Jones Bridge at Binondo Intramuros Bridge. Ito ang ikatlong phase ng Pasig River Esplanade para tuloy-tuloy ang lakad mo mula sa likod ng Manila Central Post Office papuntang Fort Santiago. Bukod sa Pasig River, kita mula sa Esplanade ang pamosong Manila Bay Sunset. At dahil katabi ng ilog, maliwalas at mahangin ang lugar, kung saan makakabili na rin mula sa ilang food stall at souvenir shops. Merong nagbebenta ng mga painting, tampok ang mga atraksyon sa kabisera ng Maynila. Bukas ang Esplanade sa lahat at walang entrance fee at pamamahalaan ng isang pribadong kumpanya. We have bike lanes. We also encourage the community to do their jogging and all fitness activities here. Pero marami pa raw kailangan pagandahin sa lugar, kabilang na ang presensya ng basura sa Pasig River. Wala namang unnecessary na smell, or it's actually very pleasant, and I'm sure mag-enjoy ang mga tao dito sa pagbisita nila sa The Esplanade. Magdadagdag din ng mga food stall at maglalagay ng directional signages para madaling mapuntahan ng mga gustong mamasyal. Bukas ang mga stall sa Esplanade mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng madaling araw. May bahagi ring pwedeng lagyan ng love locks, tradisyon na uso sa Europa at sumikat na rin sa iba't ibang bansa. Si Kai at kanyang kasintahan, kabilang sa mga unang naglagay ng kanilang love lock. Kapag inspired ka po magmahal, gagawin mo talaga. Ang mga namamasyal, enjoy sa anilay, malaibang bansang feel ng lugar. Maganda po yung view sa yung sunset. Nakaka-relax, lalo na yung sunset. Yung Malapari. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa umunoy pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa senior high school voucher program nito. Ayon po sa isang education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive.
Iniimbestigahan ng Department of Education ang 12 pribadong paaralan dahil sumunay pagkakaroon ng ghost beneficiaries ng Senior High School Voucher Program sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nakalista daw kasi na benepisyaryo ng voucher program ng gobyerno ang mga estudyante kahit hindi naman doon umano nag-aaral. Pinakilos na ni Education Secretary Sani Angara ang kanilang legal team para pag-aralan at ipagharap ng reklamo ang mga sangkot sa scheme. Ang isang estudyante na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. That's how you get ghost beneficiaries. Sometimes, ang isang estudyante may multiple learner reference number. So, yun ang ginagawa nila. Kinukuha nila yung ganong mga numbers at ini-enroll din nila sa GASPE. Ang mga incoming na grade 11 students na nagtapos sa pampublikong paaralan ay otomatikong makakatanggap ng voucher na mula 14 to 22,000 pesos. Maaari namang mag-apply ang mga estudyanteng galing sa private school sa programa. Noong school year 2023-2024, may 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na ghost beneficiaries ng senior voucher program kaya hindi nila binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong school year 2024-2025, mahigit 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang 25 million pesos na voucher nila sa mga pribadong paaralan. May iba pang paraan ng pandaraya na nadiskubre ang DepEd. Sa private naman, ang nakita namin, estudyante siya ng private school pero sa ibang eskwelahan. Hindi siya sa private school na nilista nila. Kada taon, nasa 1.2 million na mga mag-aaral ang nakikinabang sa voucher program sa senior high school. Nasa 25 billion pesos ang taon ng budget para sa programa. Tingin ng DepEd, matagal nang nangyayari ang pandarayang ito nang ipatupad ang K-12 program. Kaya posible raw may kasabwat din sa DepEd. Sino mang makita na, at ma-prove na talagang ginagawa ito ay may karampatang parusa po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Big winner ang GMA Network sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. Kabilang dyan ang inyong 24 oras na itinanghal na Best TV News Program of the Year. Narito ang report ni Aubrey Carampel. Bukod sa GMA Network na pinarangalan bilang TV Station of the Year, humakot din ang award ng iba pang kapuso programs and personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. Best TV News Program of the Year ang 24 oras. Best TV News Program. The Stallion goes to 24 oras. At si 24 oras anchor Vicky Morales ang Female News Anchor of the Year. Especially now, it's an election year, kaya napakahalaga ng pagpapalaganap ng mahusay na pagbabalita, no? Kasi ang balita may kapangyarihang makapagbabago ng buhay, makapagbabago ng future natin lahat. Kaya mahalaga talaga na pahalagahan natin. Kaya every award like this is an inspiration. Tinanggap din ni Vicky ang parangal para sa Wish Ko Lang na Best Public Service Program. Si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier ang Best TV Sports Program host. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio para sa State of the Nation. At Best Morning Show ang Unang Hirit. Napakasarap na makatanggap dahil alam niyo naman, nagsa-celebrate kami ng 25 years, di ba? Sa Unang Hirit. So, salamat talaga. At sa pang-8 sunod na taon, muling kinilala ang GMA Regional TV bilang Regional TV Network of the Year. This recognition inspires us to always do better, knowing that you are there keeping an eye on our work and knowing that we are part of your daily lives. At Best AM Radio Station of the Year, ang Super Radio DZBB. Ang top-rating public affairs show na kapuso mo, Jessica Soho, ang Best News Magazine Program, habang Best Documentary TV Show, ang Eyewitness. Pinarangalan din ang ilang kapuso programs and stars sa larangan ng entertainment.
Ang Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw ang nagwagi bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Si Sania Lopez ang Best Primetime Drama Series Actress. Yung panalo ko, hindi ko siya tinanggap ng para sa akin lang. Hindi siya para sa Pulang Araw lang, kundi para sa ating mga unsung heroes, especially for the comfort women. Best Primetime Drama Series Actor naman si David Licauco. I am up here because I had a dream and I didn't let anything or anyone stop me from chasing my dreams. O nga pala, sabihin natin last but not the least, thank you to Barbie for talaga, really. She inspired me to become a better actor. Best Primetime Supporting Actor si Epi Quizon. Tinanggap naman ni Rochelle Pangilinan ang kanyang first ever award as Best Primetime Supporting Actress para sa kanyang pagganap bilang si Tia Amalia. Si Raver Cruz naman ang TV Actor of the Year para sa hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko. At ang girlfriend niyang si Asia's Limitless star Julian San Jose, winner naman as Music Artist of the Year. Kinilala rin ang Kapuso P-pop boy group na Cloud7 na binigyan ng citation for Breakthrough Boy Group of the Year. Best Noontime Show naman ang It's Showtime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's My Chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Janina. Salamat, Janina. Thanks, Janina. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa Trinity University of Asia sa pagkilala sa 24 oras bilang Best TV News Program of the Year sa Platinum Stallion National Media Awards. Salamat din po sa mga estudyante, guro at faculty na kumilala naman po sa inyong lingkod bilang Female News Anchor of the Year. Salamat po. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.